Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yahoo! Gising! Welcome mga kaibigan sa ating programa, ang Radyo Mindanao. Ito po ang iyong abang lingkod, Alazinto, nagsasabing isang napakainit na hapon sa ating lahat. Yung kapartner ko, si Abelardo, si Abdel. Wala dito at busy-busy raw sa paglalaba. Ang daming labahin. Assalamualaikum, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia. At syempre sa Central Mindanao. Maraming nakikinig sa atin dyan. At malawak ang naabot ng ating programa dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN DXXX Zamboanga City, 1008 sa inyong AM band. At syempre, sa mga tagapakinig natin sa Zamboanga Peninsula, sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, at Zamboanga del Norte. At syempre sa Central Mindanao, nakikinig sa atin ngayon si Director Amir Mawalil ng Bureau of Public Information ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Busy-busy yung mga technical crew natin dito. Ano yung pagkakalikot nyo dyan? Speaker? Ay, malamig na. Malamig na dito sa studio namin, nalinis na rin ng lehitimong aircon cleaner. Yung huling naglinis nito, yung D&J Refrigeration and Aircon. Ako, pumalpak mga kaibigan. Yung telephone number, tignan natin. Pumalpak yung technician ng D&J dyan sa Tituan. Sa D&J Refrigeration and Air Conditioning Service Center sa Alfaro. Kaya galit na galit yung manager namin, si Philip Aboy. Imagine, nilinis yung mga kaibigan. Magkanong singil doon. Tapos kinabukasan, nagyelo na, hindi na lumalamig. And then sinabi ng technician, may diferensya raw. Nako. Alam nyo, maraming mga itong mga tiwaling aircon technician lilinisin yung air condition mo. Pag hindi ka nakabantay, tatanggalan ng pyesa. At sasabihin sa'yo, nako, sira pala yung aircon ninyo. So ikaw naman, medyo alarmado ka na. So tatanungin mo, magkano ba yan? Sabihin na naman ng sasabihin ng technician na 1,200 ho. Yung pyesa tsaka labor. Pag pumayag naman yung may-ari ng aircon, so kunyari gagawin naman ng technician, ibabalik naman niya yung tinanggal niyang pyesa. So lalamig na naman uli. Kaya ingat kayo mga kaibigan sa mga sa mga nagpapalinis ng aircon. Doon kayo magpalinis ng aircon sa mga may mga business permits at lisensyado. At siguradong hindi kayo na pagnanakawan at hindi kayo lolokohin. Maraming mga tiwaling technician ng aircon at ng refrigerator. Kaya kung kayo magpapagawa, nako, bantayan yung maigi. Huwag kayong aalis doon habang ginagawa yung aircon ninyo. Unless nakilala ninyo yung technician, makakasigurado kayong hindi kayo lolokohin, hindi kayo pagnanakawan.
Oy, grabe yung kinondena ni Communist Party founder Jose Maria Sison, itong si Tatay Digong Duterte. Dahil hindi raw tumupad itong si Pangulong Duterte sa kanyang pangako na pakakawalan ang lahat ng political prisoners na ngayon ay nakapiit sa iba't ibang bilangguan sa ating bansa. Alam nyo mga kaibigan, itong si Joma Sison, siya ngayong tumatayong Chief Political Consultant para sa National Democratic Front of the Philippines na ngayon ay may peace talks sa ating pamahalaan. Sinabi ni Joma Sison na nilabag daw ng pamahalaang Duterte yung Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees at yung Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Dahil yun daw patuloy na pagkakabilanggo ng mga political detainees ay taliwas daw sa deklarasyon nitong si Tatay Digong. Alam niyo naman mga kaibigan, nung nangangampanya pa lang itong si Tatay Digong, pinangako niya na pakakawalan niya ang tinatayang halos 500 o mahigit halos 500 mga political detainees. Itong mga political detainees, maganda pangalan, di ba? Political detainees. Pero ang mga yan, mga kaibigan, mga rebelding New People's Army yan. Mga rebelding komunista. Tinawag lang na political detainees yan upang magkaroon ng parang legal basis na may pinaglalaban ang mga rebelding grupo. Ang sinasabi naman ni Tatay Digong, mga kaibigan, ay pakakawalan lamang niya ang mga political detainees kung lalagda ang National Democratic Front sa isang bilateral ceasefire sa pamahalaang Duterte. Pero hindi pa malagdaan itong bilateral ceasefire, although yung NPA ay naglabas ng kanyang sariling ceasefire. At bilang tugon sa ceasefire din na ipinag-utos ng Armed Forces of the Philippines. So parehong may unilateral ceasefire, mga kaibigan. So ang hinihingi ngayon ni Tatay Digong ay yung dalawang panig, yung mga komunista at yung pamahalaan ay lumagda sa mas pinalawig na bilateral ceasefire. At pag sinabing pinalawig, maraming nakapaloob dito. So diyan ay rerespetuhin ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine National Police at iba pang government law enforcement agencies. Itong tinatawag nilang JASIG o yung Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Dahil ito ang magsisilbing pases ng mga rebelde upang sila ay makagalaw ng walang takot na maaresto o madakip dahil sa kasong rebelyon o pagpatay. At ito rin ang sinabi nitong si Luis Halandoni, yung dating pinuno ng NDF Peace Negotiating Panel. Pero ngayon ay isa ng senior advisor ng NDF. Talagang nilinaw nitong si Halandoni na kahit meron silang peace talks sa pamahalaan ay hindi nila isusuko ang kanilang armas. At inakusahan pa nitong si Luis Halandoni ang militar na umano'y lumalabag pa rin sa ceasefire dahil nagpapatuloy sa iba't ibang lugar sa bansa ang counter-revolutionary program na binansagang Oplan Bayanihan at yung Enhanced Oplan Bayanihan. At dahil dito ay posibleng kumalas o bawiin ng rebelding komunista yung kanilang ceasefire.
At pag binawi nila yan, mga kaibigan, ako, tuloy-tuloy na naman ang labanan. So pag tuloy-tuloy na naman ang labanan, ipo-pull out na naman ng militar yung mga sundalong humahabol sa Abu Sayyaf, sa Basilan at Sulu, upang ipadala na naman sa Eastern Mindanao at sa iba't ibang bahagi ng bansa, bilang tugon sa magiging resulta ng pagbaklas ng CPP-NPA sa kanilang ceasefire agreement. At maging itong si NDF consultant Eduardo Henelsa ay nagsabi na talagang matindi ang ginagawang operasyon ng militar, lalo-lalo na sa mga lugar na kung saan ay aktibo ang puwersang NPA. Ito rin ang sinabi, mga kaibigan, sa Radyo Mindanao ni Ruby Del Mundo, yung isa sa mga tagapagsalita ng NPA. Dahil kahapon, mga kaibigan, ipinagdiwang nila yung 48th founding anniversary ng Communist Party of the Philippines. At nagsagawa sila ng National Peace Assembly diyan sa Paquibato District sa Davao City. Ayon kay Del Mundo, mahigit sa 15,000 mga tagasunod, mga rebelde, mga supporters, followers ng CPP-NPA ang dumalo sa naturang pagpupulong. Ito ay nagmula sa iba't ibang lugar, iba't ibang lalawigan, iba't ibang lungsod, barangay sa buong bansa. At during the celebration ng 48th founding anniversary ng CPP, pinangunahan naman ni Porfirio Tuna Jr., isa rin sa mga NDF consultant, ang pagbibigay ng tribute kay NPA Commander Leoncio Pitao alias Caparago. Itong si Leoncio Pitao, mga kaibigan, ay napaslang noong June 2015 diyan din sa Paquibato. Nasukulto ng mga militar kasama ang kanyang medical aid at napaslang sila. Napakatapang nitong si Caparago, mga kaibigan. Kinukover natin to dati. Imagine yung kanyang anak na isang dinukot ng militar. Dinukot ng mga sundalo yung kanyang anak na isang guro sa Davao. At saka pinahirapan, tinorture, ginahasa at pinatay bago itinapon ang katawan nitong si Rebelin Pitao sa isang lalawigan sa labas ng Davao. Kaya halos madurog itong puso ni Caparago. Pero wala siyang magagawa. Dahil pag ikaw ay nakikipaglaban sa pamahalaan at isinusulong mo ang iyong pakikibaka, target ng militar at ng mga iba pang law enforcement agencies at pulisya ang iyong pamilya. So yan, mga kaibigan, ang resulta ng giyera. At ang NPA ay nakikipaglaban upang maitatag ang sarili nilang estado sa ating bansa, tulad ng communism. Iba yung komunista sa mga socialism, mga kaibigan. Yung communism is different from socialism. Hindi dahil socialist ka, communist ka rin. Hindi dahil communist ka, socialist ka. So ayan, sana matigil na yung kaguluhan. Dahil sawan-sawa na yung mga tao sawan-sawa na yung ang ating bansa sa ganitong klase ng kaguluhan. Kaya ang kailangan natin ngayon ay kapayapaan upang maisulong na ng pamahalaan ang pagbabago, ang peace and development
mga infrastructure projects sa iba't ibang lugar. Sa North Cotabato, daang-daang pamilya naman ang nagsilikas dahil sa labanan ng magkakalabang commander. Commander na naman to siguro ng Moro Islamic Liberation Front. Nagkasagupa yung grupo ni Commander Ali Rajamuda at itong si Commander Kinig laban sa grupo ng apat na commander pa na parehong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Diyan yan nangyayari sa bayan ng Banisilan. Hindi pa natin malaman mga kaibigan kung ilan ang casualties dahil iba't iba yung bilang ng casualties na ating natatanggap mula sa North Cotabato. At ito'y patunay lamang na walang kontrol ang liderato ng MILF dito sa kanilang mga commander. Dahil kung may control yan, hindi magsasagupaan yan. Ang nakuha nating casualty report ay umabot na sa mahigit 100 yung sinasabing nasawi sa pagitan ng dalawang grupo. Wala pa tayong ulat kung meron bang nadamay ng mga sibilyan. Pero ilang libo na ang nagsilikas at hindi rin nagbibigay ng anumang pahayag ang 6th Infantry Division na nakakasakop dyan sa lugar. At ganun din ang Western Mindanao Command. So yan mga kaibigan, patuloy ang gulo. At mabuti naman, ayon sa Pag-asa, nakaalis na yung bagyo. Yung bagyong Nina sa ating bansa. At medyo maganda na ang kalangitan. At magpapatuloy ang magandang panahon mga kaibigan hanggang sa bagong taon. Yan ang good news. Pero ang bad news dito, terrible yung naging pinsala sa Bicol region nitong bagyong Nina. At makikita nyo sa mga balita sa Tebelisyon, yung mga balita sa Tebelisyon, marami ang nasirang kabahayan, bumagsak na poste, mga trucks na tumaob. Naku po, diba? Ang daming transmission line, kaya problema ngayon. Problema ngayon ang kuryente dahil sa huling bilang ng ating pamahalaan ay nasa more than 23,000 families. Ngayon ay nasa evacuation centers. Ito ay ayon dito kay National Disaster Risk Reduction Management spokesman Mina Marasigan. At karamihan nito mga kaibigan ay doon sa Region 5, Region 8, Calabarzon at Mimaropa areas. Ito yung ito yung nasa pathway nitong bagyong Nina. At tatlo ang naiulat na nasawi. Naku po. Magbabagong taon tatlo ang namatay dahil sa bagyo. Mabuti lamang at una nang nagpatupad ang iba't ibang mga local government units ng preemptive evacuation ng mahigit sa 100,000 katao dyan sa mga rehiyon. At sa inisyal naman na pagtaya ng Department of Social Welfare and Development, umabot sa halos 300
ang kabahayang winasak ng bagyong Nina. At nagpaabot na rin ng tulong o mga relief assistance ng DSWD ngayong araw. At ang maganda nito mga kaibigan, maraming mga tao ang nagbigay ng tulong sa DSWD upang maipaabot dito sa mga nasalanta ng bagyo. Terrible. At ayon naman sa National Grid Corporation of the Philippines ay maraming mga transmission lines ang bumagsak dahil sa lakas ng hangin, sa tindi ng ulan. At sa huling ulat na ibinigay sa Radyo Mindanao ng NGCP ay lumalabas na 11 ang mga transmission lines at pasilidad ang apektado ng naturang kalamidad at karamihan nito ay sa Southern Luzon. Kaya ito ngayon ang pinagkakaabalahan mga kaibigan ng mga NGCP linemen upang maibalik ang mga supply ng linya ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng Quezon Province, sa Batangas at sa iba pang lugar na dinaanan itong bagyong Nina. At tulad ng dati, inaasahan na naman sa bumisita etong si Tatay Digong Duterte sa mga biktima ng bagyo. Imagine mga kaibigan, 8 beses nag-landfall yung bagyo sa Kabikulan. Ako, grabe. Kaya nga inihahanda na ni Tatay Digong ang mga tulong na ipapamahagi ng ating Pangulo dito sa mga nasalanta ng bagyo. Ito maganda kay Tatay Digong, mabilis ang reaksyon. Kahit pagod na sa trabaho ay hindi pa rin niya nalilimutan ang kanyang pagmamahal sa ating mga kababayan. So yan ang magandang balita mga kaibigan. Dahil nandiyan dyan ang Pangulong Duterte na laging nasa kanyang isipan, nasa kanyang puso ang kapakanan ng mga Pilipino. At nung isang araw lamang tumakbo rin sa Midsayap sa North Cotabato itong si Tatay Digong. At doon ay pinuntahan niya itong mga sugatan dahil sa pagsabog ng granada sa labas ng isang simbahan. At kinausap niya. At nung Kapaskuhan naman, ang pinuntahan naman ni Tatay Digong ay itong mga batang may cancer sa Davao. Sana ganito lahat ang ating mga itong ating mga nasa public service. Bihira tayo makakita ng ganyan. Yung nakaraan, nakikita nyo nung before the campaign, makikita nyo si Mar Rojas nagbubuhat sa palengke. Kita niya si Mar Rojas nagbamartilyo. Kita niya si Mar Rojas nagta-traffic. Kita niya si Mar Rojas nagmamaneho ng motorsiklo at tumaob pa, sumempla. All for for media stunt, publicity. Meron naman dyan mga ibang politiko
Makikita mo, nasa mga lugar ng mga nasunugan, akala mo, bombero. Pero hindi naman dumudukot sa sariling bulsa upang ipamahagi ang kanyang yaman sa mga apektado ng sunog. Makikita mo, pag may bagyo, naku, nandoon, kunyari, basang-basa. Para makita sa publiko, para makita sa television, para makita sa mga litrato ng media na andun siya, na siya ay nakatutok. Maganda sana yan kung pumunta yung mga politiko sa mga lugar ng kalamidad nang sila lamang. Wag nang tawagan yung media, oy, si ganto pupunta sa ganto, antahin niyo ron. Sabihin pa ng mga ek-ek na mga propagandist si gantong politiko pupunta ron, pero wag mo sabihin, ako, sekreto yan. Ay, nako. Pero mga kaibigan, commercial break muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, ganap ng alas 12:30 sa buong kapuluan at kayo nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network. RPN Triple-X Zamboanga ZA 1008 sa inyong AM band. Ito ang inyong balin ko, Dalasito. Patuloy ang ating chismisan. Komentaryo at iba pa. Alam nyo mga kaibigan, kahit na tuloy-tuloy yung ating Oplan Tokhang, tuloy-tuloy pa rin itong mga nagbebenta ng droga. Grabe. Wala nang katapusan itong problema sa droga. Hindi na ba kayo nagsawa? Marami nang namamatay dahil sa pagbebenta ng shabu na nanlalaban sa ating kapulisan. Ang dami pa ring balita. Marami tayong nakukuhang mga press release sa ating mga PNP. Marami ring yung mga sumuko na noon sa Oplan Tokhang. Ganun pa rin ang kanilang trabaho. Matapos sa sumuko, tuloy pa rin ang pagtutulak. Tuloy pa rin ang pagtutulak ng shabu. Siguradong itong mga to, titigil lamang to mga kaibigan kung patay na. Di ba? Hindi nyo ba minamahal ang buhay niyo? May mga pamilya kayo, may mga magulang kayo, kapatid, anak, ama. Itigil nyo na yung pagbebenta ng shabu. Agbenta lang kayo ng barbecue. Kikita pa kayo. Yung ating PA, si Ninyo, benta ka ng kamatis. Mahirap ang buhay ngayon. Mahirap paghanap ng pera. Kita nyo, katatapos lamang ng Pasko. Sakit sa ulo na kagad ang bumulaga sa maraming mga kababayan natin. Alam nyo kung bakit? Nangutang ng pera upang merong ihanda sa bisperas ng Pasko. Upang meron maipakain sa mga bisita.
Imagine, mangungutang ka ng pera para ipakain mo sa mga bisita. Kung wala talagang pera, wala tayong papakain. Huwag na tayo mag-invite ng mga bisita. Pwede namang ipagdiwang yung Pasko ng tayo-tayo lamang, mga kaibigan. Di ba? Ako sa bahay, nag-spaghetti lang kami. Yun lang ang aming handa, spaghetti. Yung spaghetting binigay ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Mabuti pa itong Mindanao Examiner Regional Newspaper at nagbigay ng spaghetti at saka isang kilong tomato sauce. Noong nakaraang taon, ang binigay ng Mindanao Examiner, t-shirt. Yung t-shirt, babuti ngayon, spaghetti, napakinabangan. Siguro yung t-shirt sana na ilaga ko, lagyan ng konting magic sarap, patis, solbla, paminta. Lagyan mo ng gulay, kangkong, talbos ng kamote. Pero ngayon, spaghetti. Kaya maraming salamat sa aming sponsor. Yung sponsors ng Radyo Mindanao. Itong Mindanao Examiner Regional Newspaper. Ang daming naghihingi ng mga dyaryo. Sold out yung dyaryo sa Zamboanga City. Sa Davao City, ganoon din. Yung mga tindahan ng 7-Eleven na ubos yung Mindanao Examiner Regional Newspaper sa Davao. Pero maganda mga kaibigan, yung banner story ngayon ng Mindanao Examiner for issue December 26 to January 1. Nakalagay dito, Duterte business leaders band together to help Sulu. Maganda to. Aktibong-aktibo dito si Governor Toto Tan at si former Sulu Governor Sakurtan, yung kanyang ama. At tinulungan sila ni Tatay Digong Duterte upang maiahod sa kahirapan, bigyan ng hanap buhay ang lalawigan ng Sulu sa tulong ng iba't ibang mga negosyante. Tinawag to na negosyo para sa kapayapaan sa Sulu. Christmas Town Hall with the President. This project was launched recently after former Sulu Governor Datu Shabandar Dr. Sakurtan sought President Rodriguez's help in August through the assistance of Secretary Joey Concepcion, the presidential consultant for entrepreneurship, and also the president and CEO ng RFM Corporation at founder ng Philippine Center for Entrepreneurship, Go Negosyo. At siyempre si Agriculture Secretary Manny Piñol at iba pang mga stakeholders. Napakaganda nitong balitang to na ginawa ng banner story ngayon ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available yan mga kaibigan, yung pahayagan. Kung kayo sa Zamboanga, mabibili nyo dyan kila Joey. Sa may Shopper Central sa labas, maraming dyaryo dyan, Mindanao Examiner. Pero yung isang dealer nagreklamo na sa Mindanao Examiner, naubos na raw yung dyaryo. Ang binibigay sa kanilang dyaryo, ilang 50, ubos. Isang araw lamang. At kung kayo'y nasa Putik, available dyan sa Jubenco. Maaari kayo magpunta dyan. At sa mga hotel, meron tayo. May mga dyaryo sa Garden Orchids Hotel. Laging ubos din ang Mindanao Examiner dyan. At sa iba pang balita ay may libreng kalendaryo. May libreng kalendaryo ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Bumili lamang kayo mga kaibigan ng Mindanao Examiner Regional Newspaper at sa loob ay meron kayong makikitang kalendaryo doon for 2017. So yan, meron na kayong libreng kalendaryo at mapapakinabangan nyo to, di ba? Pati kalendaryo ngayon mahirap hingin sa mga tindahan. Hindi basta-basta nagbibigay ng kalendaryo ngayon. Mabuti pa tong Mindanao Examiner, meron nagprint sila ng kalendaryo. So libre ang kalendaryo kapag kayo ay bumili ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Good afternoon pala. Dyan kay Governor Toto Tan. At nakikinig sa atin ngayon si Governor Toto Tan at ang kanyang mga staff
Dyan sa Sulu Province. Oy, si Roderick Benyes tumatawag sa atin. Roderick, hindi muna kita masasagot at naka-onboard tayo dito sa Radyo Mindanao. Etong si Roderick Benyes, mga kaibigan, ang correspondent ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa North Cotabato. Kaya marami tayong nakukuhang balita sa North Cotabato. Masisipag yung correspondent ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. At sa Davao City ay si Malu Cablinda naman, yung Bureau Chief ng Davao Region. At kung kayo ay nasa Central Mindanao naman, ang sentro naman ng tanggapan ng Mindanao Examiner Regional Newspaper ay sa Cotabato. Cotabato City, ang Bureau Chief dyan ay si Mark Navales. At kung kayo naman ay nasa North Cotabato, andun si Roderick Benyes na nakabase sa Coronadal City. At si Jonary Solmerano nasa Kitapawan City. At sa Tagum, Panabo, Digos, ang nandoon naman ang ating iba pang Bureau Chief. At sa Davao City, mga kaibigan, nandiyan dyan ang tanggapan ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa Matina. Dyan sa Matina, malapit lamang yan sa NCCC Mall. At yung ating paboritong health columnist ng Mindanao Examiner Regional Newspaper na si Dr. Willie Ong. Sa pahayagan, mga kaibigan, every week nagbibigay ng kanyang column itong si Dr. Willie Ong. At ang kanyang issue ngayon, ang kanyang health topic, check-up sa mga lalaki. Ug sa mga laki walay buhok. Ug sa mga laki tambok. Ug sa mga laki walay kwarta. Sabi pa ni Dr. Willie Ong, kung ikaw ay edad 40 pataas, kailangan mo ng check-up. Kung wala ka pang 40 pero may lahi kang pamilya mo sakit sa puso, diabetes o kaya cancer, lalong kailangan mo rin magpa-check up. Naku po. Sa binigay ni tip nitong si health tips nitong si Dr. Willie Ong sa kanyang column sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, ang number 1 na dapat ipa-check up ng mga kalalakihan. Unang-una, magpa-blood test bawat taon. Ito yung mga test na dapat gawin. Tandaan niyo, mga kaibigan, mga lalaki. Mga lalaki at lalaki. Unang-una dapat CBC o kaya yung complete blood count para malaman ang dami ng dugo. And then creatinine para sa kidneys, uric acid para sa arthritis, cholesterol para sa puso, fasting blood sugar para sa diabetes, at SGPT para sa atay. Tandaan nyo, mga kaibigan, yung mga lalaking may edad 40 pataas o kahit naman wala pa kayong 40 pero kung meron naman kayong lahing may mga sakit sa puso, diabetes o kaya cancer, dapat din kayo magpa-check up. Sabi ni Dr. Willie Ong, magpa-blood test tayo, yung CBC o complete blood count, para malaman yung dami ng dugo, yung creatinine test para sa ating mga kidneys. Ito yung mahilig sa mga maalat. Uric acid naman para sa arthritis. Pag sumobra ka sa karne, sumobra ka sa protina, sasakit ang iyong mga kasukasuhan. Arthritis ang tawag dyan. At sa kolesterol naman, kailangan malaman natin yung level ng kolesterol dahil ang maapektuhan nito yung puso. Yung mga ugat-ugat sa puso, kumakapal ang kolesterol. Pag kumapal yan, mga kaibigan, mahirapang dumalo yung dugo na magdadala ng oxygen sa ating utak. At yung fasting blood sugar para sa diabetes upang malaman ang level ng ating asukal sa dugo.
At dapat dito kung magpapa-check up kayo ng blood sugar ninyo mga kaibigan, pagdating ng alas 6 ng gabi, wag na kayong kumain hanggang paggising nyo kinabukasan. Wag din kayong lalamon. Kaya nga tinatawag yan na fasting blood sugar. And then ang ikalawang check sa medical examination ay yung urinalysis. Ito'y upang masuri mga kaibigan ang ating mga kidneys upang malaman kung meron tayong impeksyon sa ating ihi o sa pantog. Pangatlo ay yung chest x-ray upang makita ang baga o kaya lungs, ika nga sa Ingles, at puso. Kailangan ito kapag ang tao, ang lalaki, ay naninigarilyo o lagi kang may ubo. Diba? Pag naninigarilyo tayo, meron tayong smoker's cough. Ganun na. Pero kung si Roland Bailio ang gumaganyan, hindi naman naninigarilyo yun. Sigurado nasa lalamunan ng mga buhok. Buhok! Dahil mahilig kumain ng balot. At siyempre, para malaman kung may sakit tayo sa puso, dapat tayo magpa-ECG, electrocardiogram. At sabi pa ni Dr. Willie Ong, dapat bantayan ng mga lalaki ang prostate. Nako, cancer to. Kapag nagkakaedad ang lalaki, lumalaki ang prostate. Minsan ay nagiging cancer pa ito at dapat na agad na maipacheck o maipasuri ang PSA test upang malaman kung may diferensya ang ating prostate o wala. At dapat din bantayan ang ating colon dahil alam niyo naman yung colon cancer, talamak yan sa ating bansa. At ang examination ay kailangan upang makaiwas sa colon cancer. Dapat kumain ng maraming gulay at prutas. At ito ay paglampas na sa edad 50 ang mga lalaki, kailangan magpasilip sa ating puwet, sa ating puwetan. Ang tawag dito ay sigmoidoscopy o kaya ay colonoscopy. Ipacheck din ang ating dumi o mga stool examination ang tawag dyan upang makasigurong walang dugo ang ating stool o ang ating dumi. At itong pinakamahalaga, ihinto ang paninigarilyo. Naku po, halos 60% ng mga kalalakihan ay naninigarilyo. Ang sigarilyo ay nagdudulot ng kanser sa bibig, lalamunan, baga at prostate. Mahal ng sigarilyo ngayon, di ba? Isang kahan ng Marlboro ngayon, sa 80 pesos. Nagulat ako. Ganun na pala kamahal ang sigarilyo. At ito pa, isang mahalagang tip ni Dr. Willie Ong sa kanyang column sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Dapat umanong limitahan ang pag-inom ng alak. Huwag maniniwala sa mga sabi-sabi na mabuti ang red wine para sa iyo. Kapag nasobrahan ka sa alak ay masisira ang iyong atay, bituka at utak. Talagang wag na kayong uminom kasi pag kayo'y lango sa alak, hindi nyo alam ang inyong ginagawa. Kita nyo, di ba? Ng isang araw lamang, isang lalaki sa Putik, sa barangay Putik, nahuli. Nahuli tong lalaki mga kaibigan na lasing na lasing. At kinakasta yung aso ng kapitbahay. Na-videohan to. Ito nilagay din ni Nonong Santiago ng kapitbahay natin dyan sa Brigada. Nilagay niya sa Facebook at nakuha ng kapitbahay yung lalaking lasing na nakaluhod sa likuran ng aso. Ay, nako, grabe. Ay, kaluoy-oy. Nag-viral agad yung video. Grabe tong lasing. Ngayon ay naharap siya sa paglabag sa Animal Welfare Act. Ito ay kung magdedemanda yung magrereklamo yung may-ari ng aso. Pero yung aso mukhang nag-i-enjoy naman. Kasi hoda yung aso. Grabe. At ang sa kanyang ikasyam na tip ay sinabi ni Dr. Willie Ong na dapat tayong mag-ehersisyo
Ang tamang pag-eehersisyo ay 3 minuto lamang hanggang 1 oras. At gawin ito hanggang 3 o kaya hanggang 5 beses sa isang linggo. At huwag din magpapataba. Ako, paano yan? Yung waistline ko, 44. Yung aking bigat ay 240 pounds. Overweight ako, sarap kumain. Pero dahil kay Dr. Willie Ong, magbabawas ako ng kanin. At ang ika-10 tip ni Dr. Willie Ong, alamin ang ating blood pressure. Ang normal na blood pressure ay 120/80. At kapag ikaw ay lumampas sa 140/90, ibig sabihin yan mga kaibigan, may alta presyon ka. Magpatingin agad sa doktor. Ganyan yung nangyari sa kapitbahay namin. Itong si Angel Fernandez Jr. o si Juni. Isang ahente ng ng truck na nagdi-deliver. Pagdating niya sa opisina, umupo siya, sabi niya sa kasamahan niya, masakit yung kanyang batok. Batang-bata pa to, nasa mga 27 yata to nung namatay. Masakit daw yung kanyang batok. Hinawakan niya yung batok, bigla na lang tumumba habang nakaupo. Sinugod sa pagamutan mga kaibigan. Ako, hindi na naagapan ng doktor. At namatay rin. Ako, kawawa. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Si Juni Fernandez. At sa ika-11 tip ni Dr. Willie Ong, sabi niya, magbawas ng stress. Masama ang stress sa ating katawan dahil naglalabas ito ng cortisol. Ang cortisol ay nakakasira sa ating mga organo. Mga organs, mga kaibigan. Kaya pag nakita ninyo yung para hindi kayo may stress, pag makita ninyo papalabas na yung biyena ninyo, umiwas na kayo. Kaya pag tuwing sweldo ay stress di ba? Dahil pagtanggap mo ng sweldo mo, ang daming kaltas, ang daming bale, wala ka nang may uwi. So stress na stress ka na. Pag uwi mo naman, lalo kang may stress, bubunga ka ng asawa mo. Bakit wala sweldo? Bakit ganito? Bakit wala? Nako, yari ka. Paglabas mo naman ng bahay, makikita mo yung pinag-utangan mong Bombay. 5-6, ako, kawawa ka. Paglakad mo naman, tatawagan ka ni Aling Matilda. Oy, Pedro, yung utang mo sa tindahan, 3 buwan na, bayaran mo. Hoy! Stress yun, mga kaibigan. At sa kanyang panghuling tip, sinabi ni Dr. Willie Ong na dapat magpabakuna. Ito ay para sa mga lalaking may edad 50 pataas. Kailangan magpabakuna laban sa pulmonya at trangkaso. Ang tawag dito mga kaibigan ay pneumonia vaccine at flu vaccine. Sa mga kabataan, magpa-check up din kung kailangan upang lalo-lalo na yung hepatitis B vaccine. Paalala ni Dr. Willie Ong, hindi mahal ang magpa-check up. Sa katunayan ay mas mahahaba ang ating buhay kung tayo ay regular na magpapacheck up bawat taon lamang ito mga kabigan. Sana ay makumbinsi. Sana ay makumbinsi natin ang ating mga tagapakinig na magpacheck up. Bueno, wala na tayong oras. Marami pa sana tayong pag-uusapan. Pero wala na talaga. So yung ating sponsors, nagpapasalamat tayo sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Nagparty yung Mindanao Examiner Regional Newspaper, yung kanilang Christmas get-together. Ginawa dyan sa Penong's Restaurant. Naimbitahan tayo doon. Ang dami kong nakain na kanin, nakadala isang extra rice. Ang sarap nung barbecue mga kaibigan ng Penong's. The best. Mura na, masarap pa. At kung mahilig kayo sa mga crab relleno, at dyan sa Chikahan, masarap ang kanilang crab relleno. At kung gusto nyong marami kayong pagpipilian ng pagkain, dyan kayo pumunta sa Jerry's Grill. At kung pizza naman ang hilig ninyo, kung may pera kayo, dyan kayo sa Shakey's. Dahil kung may kasama kayo dyan, pinakamababang gagastos dyan, 1,000. At kung medyo budgeted naman ang pera ninyo,
mag-Greenwich na lang kayo. May buy one take one na pizza sa halagang 300 pesos o 299 bucks. 299 pesos. Oy, nagpapabati sa atin yung mga taga Sky Gym. Sila Bong, si Pong, si Rodora, si Joy, si Efren, si Dodong. So good afternoon sa inyo. Nakikinig daw sila ngayon pero mahina lang yung kanilang radyo. Dahil may mga nagwo-workout daw. Yung Sky Gym mga kaibigan, dyan yan sa LM Metro Hotel. Sa Don Toribio sa Tituan. Okay mga kaibigan, wala tayong oras. Natapos na naman yung ating isang oras sa daldalan ng walang daldalan, chismis, komentaryo at iba pa. Hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan ay tuloy-tuloy pa rin tayo. At maganda yung panahon ngayon. So kung nais nyo magpa-washing, magpapa-washing ako ng bitcho-bitcho mamaya. At samantalahin nyo dahil sabi ng Pag-asa hanggang bagong taon ay magiging maganda ang ating panahon. Walang ulan, walang bagyo. So mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, ito po ang inyong balingkod, Alasinto, para sa Radyo Mindanao. Ang nagsasabing, I love you, Mamwa, Chup Chup Ticker.